Welcome to Heart Secrets. Matagal nang balo si Veronica at sanay nang mamuhay ng mag-isa sa malaking bahay na naiwan ng kanyang yumaong asawa. Nang kumuha siya ng all-around boy para tumulong sa bahay at negosyo, unti-unting nabawasan ang kanyang mga gawain. Ngunit habang tumatagal, nahulog ang loob niya dito. Kahit pa alam niyang may sarili itong pamilya. Pero dumating sa puntong nahirapan na siyang pigilin ang kanyang sariling damdamin. Magandang araw po sa inyo, lalong-lalo na po sa iyo, Miss Hart. Ako po si Veronica, 50 years old at isa ng byuda. Ilang taon na ang nakalipas simula nang mamatay ang asawa ko dahil sa sakit sa puso. Wala rin kaming anak, kaya wala akong makatuwang rito sa bahay. Mahirap pagsabay-sabayin ang lahat ng responsibilidad sa negosyo at dito sa bahay, kaya naman ay kumuha ako ng all-around boy para maging katulong ko o maging personal na assistant. Si Derek, pamilyado na to, pero sa araw-araw naming pagsasama, hindi ko namamalayang nahuhulog na pala ako sa kanya. Alam kong mali, pero hindi ko rin kayang pigilan ang nararamdaman ko, Miss Hart. Ma'am Veron, naghahanap kayo ng personal all-around boy nyo? Tanong sa akin ng kasambahay kong si Lenny. Oo, alam mo na at hirap na ako sa mga gawain lalo na sa negosyo. Bukod pa doon, kailangan ko na makakasama sa bawat lakad ko o mauutusan. Sagot ko naman sa kanya. Ay ma'am, may mairerekomenda ako sa inyo. Taga sa amin po naghahanap ng trabaho kasi kapapanganak lang ng misis niya. Kwento nito habang ipinagtitimpla ako ng juice. Okay, sige papuntahin mo siya dito nang makausap ko kung payag siya sa alok kong trabaho. Nakangiti kong sagot. Sige ma'am, masipag po yun at saka maaasahan po. Tumango na lang ako sa sinabi niya. Sa mga sumunod na araw ay kinatok niya na ako para sabihing dumating na raw yung kanyang irerekomenda. Pagbaba ko ay nadatnan ko ito sa sala habang tahimik na nakaupo. Ikaw si? Agad kong tanong dahilan para magangat ito ng tingin sa akin. Derek po ma'am. Pakilala nito at agad na tumayo. Umupo ka lang. Sabi ko habang nauupo sa tapat niya. Ilang taong ka na? 30 years old na po ako. Tumango naman ako sa naging sagot niya. Nabanggit ni Lenny na may asawa at bagong silang na anak ka raw. Kaya naghahanap ka ng trabaho, tama? Opo ma'am, kaya gusto ko po talagang makahanap ng maayos at magandang trabaho. Muli akong tumango sa kanya. Naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Mukha naman siyang mabait at mapagkakatiwalaan, Miss Hart. Sana lang ay masipag din dahil sapat na sa akin yon para makapasok siya sa trabahong ito. Marunong ka bang magmaneho? Tanong ko pa. Opo. May professional driver's license din po ako. Mabuti naman kung gano'n dahil kailangan ko ng taong hindi lang tutulong dito sa akin sa bahay dahil minsan sasama ka rin sa akin sa opisina. Basta sa kung saan ako pupunta at kung may mga asikasuhin akong papeles. Kung may ipapabili ako o ipapahatid, ikaw rin ang gagawa nun. Kaya mo ba? Kayang-kaya ko po ma'am. Sanay naman po ako sa iba't ibang trabaho. Nakangiti niyang sagot kaya napanatag naman ang loob ko na siya na lang ang kunin. Sandali ko pa siyang pinagmasdan bago ngumiti. Okay, sige. Tanggap ka na. Simula bukas pwede ka nang pumasok. Halatang nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Maraming salamat po ma'am. Hindi ko po kayo bibiguin. Sana nga. Ang kailangan ko lang ay isang taong mapagkakatiwalaan. Opo, naiintindihan ko po. Tumayo na siya para magpaalam. Bago siya tuluyang umalis ay tinawag ko ulit siya. Derek. Yes ma'am. Tanong nito agad. Sabihin mo na rin sa asawa mo na kapag may emergency sa bahay nyo, sabihin nyo lang sa akin. Naiintindihan ko ang sitwasyon nyo kaya handa akong tumulong. Marahang sabi ko at tumayo na rin. Napangiti siya at yumuko ng bahagya. Salamat po ma'am. Napakalaking tulong po ito sa amin. Tumango lang ako habang pinagmamasdan siyang lumabas ng bahay. Sa isip ko, nakahanap na rin ako ng taong makakatulong sa mga gawain ko.
Wala pa akong alam na ang simpleng desisyong yon ay ang unti-unting magbabago sa takbo ng buhay naming dalawa, Miss Hart. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumating na si Derek. Eksaktong 7:00 ng umaga nang makita ko siyang naghihintay sa may gate. Nakasuot ito ng puting damit at pantalon at halatang unang araw sa trabaho. "Good morning po, ma'am." Magalang niyang bati nang makapasok siya sa loob. "Good morning. Ang aga mo. Maganda yung ganyan on time." Papuri ko sa kanya. Ayoko pong malate sa unang araw. Napangiti ako. "Mabuti naman kung ganon. Halika na sa loob." Ipinaliwanag ko sa kanya ang magiging tungkulin o mga gagawin niya. "Basta ha, ikaw ang sasama sa akin kapag may meeting o tungkol sa negosyo at tutulong din dito sa bahay kapag wala tayong lakad." Paliwanag ko sa kanya. "Opo, ma'am." Pagkatapos naming mag-almusal, ay sabay kaming umalis papunta sa isa sa mga negosyo ko. Habang nasa sasakyan ay tahimik lang si Derek. Paminsan-minsan ay nagsasalita siya kapag may itinatanong ako. Pagdating sa opisina ay agad siyang kumilos. Siya ang nagbuhat ng ilang kahon ng mga dokumento na dapat kong basahin at pirmahan. Nang makita kong mabilis siyang matuto at hindi na kailangang paulit-ulit na utusan, lalo akong natuwa sa pagpili ko sa kanya. Lumipas ang maghapon na halos wala kaming tigil sa trabaho at iba pang kailangang asikasuhin. Pagsapit ng hapon ay ramdam ko na ang pagod. Hindi na rin ako bata at hindi na katulad noon na malakas pa ang katawan. Habang naglalakad kami palabas ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Dumilim bigla ang paningin ko at tila nang hina ang mga tuhod ko. "Naku, ma'am!" Dinig kong sigaw niya at mabilis na lumapit at agad akong nasa loob bago pa ako tuluyang matumba. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Nag-aalala niyang tanong habang inaalalayan niya akong makatayo ng maayos. Napahawak ako sa braso niya at mariing napapikit. "Medyo. Nahilo lang ako at alam mo na, hindi na ako bumabata." Tumango lang siya at inalalayan akong umupo sa nadaanan naming upuan. "Umupo po muna tayo, ma'am." Kumuha siya ng isang bote ng tubig mula sa sasakyan at agad ayong inabot sa akin. "Uminom po muna kayo." Marahan niyang sabi at bakas ang pag-alala. Tinanggap ko yon at uminom ng ilang lagok. "Pasensya ka na ha. Siguro napagod lang ako sa dami ng ginawa. Mas mabuti pong magpahinga muna kayo bago umuwi. Baka mapano pa po kayo." Sa simpleng pag-aalala niyang yon, ay nakaramdam ako ng kakaibang init sa dibdib. Hindi ko alam noon na yun pala ang simula ng unti-unti kong pagkahulog ng loob sa lalaking hindi ko dapat mahalin, Miss Hart. Ilang minuto pa kaming nanatili ron. Tahimik lang si Derek na nakabantay sa akin. Maya-maya ay nagpaalam siya sa akin. "Ma'am, sandali lang ho. Bibilhan ko lang ho kayo ng makakain." "Wag na. Ayos na ako, pwede na tayong umuwi." Tanggi ko at takmang tatayo ngunit pinigilan niya ako. "Mas mabuti pong may laman ang tiyan niyo bago tayo umuwi." Angil niya. Hindi na ako nakatanggi at ilang sandali lang naman ay bumalik na siya na may dalang tinapay at bagong biling bottled water. "Inumin niyo po muna ito." Napangiti ako habang tinatanggap ang inaabot niya. "Nakaabala patuloy ako sa iyo." "Ma'am, trabaho ko po kayong bantayan at tulungan. At kasama na rin dito ang alagaan kayo kung kinakailangan." Sagot niya na lalo kong ikinangiti. Matapos kong makakain ay mas gumaan na ang pakiramdam ko. "Mukhang pwede na tayong umuwi. Maayos na ang pakiramdam ko." Sabi ko bago dahan-dahang tumatayo. Hinay-hinay lang po. Hindi niya ako binitawan hanggang makalapit kami sa sasakyan. Binuksan pa niya ang pinto para sa akin bago siya umikot sa driver's seat. Habang nasa biyahe ay tahimik lang kaming dalawa. Maya-maya ay hindi ko nakayanan ang katahimikan kaya nagsalita na ako. "Ilang buwan na ba ang anak mo?" Basag ko sa katahimikan. 2 buwan pa lang po, ma'am." Paalis pa lang pala sa newborn stage." Komento ko. "Opo, kaya gusto ko talagang magsumikap. Ayoko pong maranasan ng anak ko ang hirap na naranasan ko noon."
Napatitig ako sa kanya. Kita ko sa mga mata niya ang pagiging seryoso sa bawat salitang binibitawan. Maswerte ang asawa mo. Maging anak mo. Kusa kong nasabi. Bahagya siyang ngumiti. Sana nga po, ganun din ang tingin niya sa akin. Hindi ko na siya sinagot. Sa halip ay tumingin na lang ako sa labas ng bintana habang nag-iisip. Pagdating namin sa bahay ay agad akong sinalubong ni Lenny. Ma'am, okay lang po ba kayo? Sabi ni Derek na hilo daw po kayo. Nag-aalalang sabi nito. Okay na ako. Napagod lang ako sa dami ng ginawa ko sa opisina. Bago umalis si Derek, para umuwi sa kanila dahil gabi na rin ay lumapit siya sa akin. Ma'am, kung wala na po kayong ipapagawa, uuwi na po ako. Teka Derek, pigil ko sa kanya. Huminto siya sa akmang pag-alis at hinarap ako. Ito, tanggapin mo. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na sobre. Ma'am, ano po ito? Takang tanong niya. Konting tulong sa'yo. Pambili ng gatas ng anak mo. Agad niyang ibinalik ang sobre. Naku ma'am, huwag na po. Kakasimula ko pa lang po sa trabaho. Isipin mo na lang na bonus ko yan sa'yo. Tinanggap kita dahil gusto kong makatulong kaya tanggapin mo na lang. Sandali siyang nag-aalinlangan bago tuluyang kunin yon. Maraming salamat po ma'am. Napakabait niyo po. Tumangulang ako bilang sagot at tugon sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at kabisado niya na ang trabaho niya sa akin. Isang araw, habang nag-aalmusal sa dining area, ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Maya-maya ay pumasok na si Derek sa bahay, dala ang maliit niyang bag. Good morning po, ma'am. Magalang niyang bati. Oh, good morning. Halika na. Kumain ka na rin muna bago ka kumilos dito sa bahay. Alok ko. Salamat po, ma'am, pero nakakain na po ako. Magalang niyang tanggi. Sigurado ka? Opo. Sagot naman niya. Tumango na lang ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen ay si Teresa ang tumatawag. Ang matalik kong kaibigan. Hello, Teresa. Bungad ko nang sagutin ito. Feron, mamaya na ang birthday party ko ha? Huwag mong sasabihin hindi ka pupunta dahil magtatampo talaga ako. Sunod-sunod ditong sabi. Napangiti ako. Hindi ko naman sinabing hindi ako pupunta. Anong oras ba? Mga alas 5. Dito lang sa bahay gaganapin. Simpleng salo-salo lang naman kasama ang pamilya at ilang kaibigan. O sige, pupunta ako. Mag-isa ka na naman ba? Magsama ka na lang ng kahit sinong makuha mo dyan sa bahay mo. Pabirong sabi nito na ikinatawa ko at napatingin kay Derek na tahimik lang na naghihintay sa gilid. O sige, tatanungin ko. Pagpayag ko sa kanya. Hihintayin kita mamaya ha? Sabi pa nito bago nagpaalam. Pagkababa ko ng tawag ay hinarap ko si Derek. May pupuntahan tayo mamayang hapon. Birthday ng kaibigan ko. Opo ma'am. Sasama ka sa akin dahil ikaw naman ang magmamaneho. Wala pong problema. Sabihan mo na lang din ang asawa mo para hindi siya mag-alala kung medyo gabihin tayo. Mahirap na at baka pag na-late kang umuwi ay mapagalitan ka pa. Opo ma'am, magpapaalam po muna ako sa kanya. Magalang niyang sagot. Kung siguro Miss Hart ay hindi maagang nawala ang asawa ko, siguro ay sweet rin kami ngayon. Baka sakaling hindi ganito kalungkot ang buhay ko. Pagsapit ng hapon ay naghanda na rin ako para sa kaarawan ni Teresa. Isang simpleng bestida lang ang isinuot ko. Ayos na po ba kayo ma'am? Napakaganda niyo ho. Sabi niya habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Oo, halika na. Nambola ka pa. Sagot ko at pumasok sa loob ng sasakyan. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ni Teresa. Marami na ring bisita ang dumating. Veron, masayang salubong ni Teresa sa akin bago ako bineso. Pagkatapos ay napatingin siya kay Derek. Bago mong tauhan? Bago kasi sa paningin ko. Pansin nito kay Derek. Oo, siya si Derek. Ang bago kong assistant. Pakilala ko. Good evening po.
Magalang namang bati ni Derek. Ay, pogi! Nakangiting sabi ni Teresa. Habang abala ko sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko, tahimik lang si Derek sa isang tabi. Paminsan-minsan ay nilalagyan niya ng inumin ng baso ko o kaya'y tinatanong kung may kailangan pa ba ako. Veron, bulong ni Teresa habang nakatingin kay Derek. Mukhang mabait at maalaga yung assistant mo ah. Napangiti lang ako. Masipag lang talaga siya. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa kanya. Bandang 9:00 ay nagpaalam na kami. Tahimik kami sa biyahe pa uwi dahil parehong pagod at inaantok na. Salamat sa pagsama mo ha? Sabi ko. Walang anuman po ma'am. Mas mabuti pong may kasama kayo kapag gabi ang uwian. Pagdating sa bahay ay agad ko rin siyang pinauwi upang makapagpahinga na rin. Sa mga sumunod na araw ay napansin kong tila may problema si Derek nang dumating siya. Hindi tulad ng dati na palangiti, ngayon ay parang pilit na lang. Good morning, bati ko. Good morning po ma'am. May problema ka ba? Tanong ko sa kanya baka kasi tungkol na sa trabaho ang problema niya. Agad siyang umiling. Wala po. Hindi ako kumbinsido pero hindi na rin ako nagtanong pa. Binisita namin ang negosyo at nang matapos ay umuwi na rin kami. Ngunit habang nasa biyahe ay rinig ko ang malalim nitong buntong hininga kaya hindi ko na napigilang magtanong pa. Derek, alam kong may problema ka. May gusto ka bang sabihin? Tanong ko. Sandali siyang natahimik bago nagsalita. Wala po ma'am. Konting hindi lang pagkakaintindihan ng asawa ko. Napatingin ako sa kanya. Naayos niyo na ba yan kanina? Hindi pa po. Hindi na kami masyadong nakapag-usap bago ako umalis kanina dahil nagmamadali na rin ako. Tumango ako. Normal lang ang hindi pagkakaunawaan. Lalo na kung pareho kayong pagod. Kapag nakauwi ka mamaya, kausapin mo siya ng maayos. Sige po, susubukan ko. Magalang niyang sagot. Mula noon, Miss Hart, ay mas naging bukas si Derek sa akin. Unti-unti ring naging magaan ang samahan namin. Lalo kaming naging close at napag-uusapan na ang mga bagay-bagay tungkol sa buhay at sa sarili. Isang araw, kakauwi lang namin galing sa isang event nang bigla siyang magtanong na ikinagulat ko. Napakabait niyo po sa akin, ma'am. Wala po ba kayong balak na mag-asawa pa? Tanong niya kalaunan na ikinatawa ko. Saan naman nanggaling yung tanong mo na yan? Naku, wala nang magkakagusto sa akin, may edad na ako. 50 na kaya ako. Sagot ko sa kanya. Hindi naman halata sa mukha mo. Papasa nga kayong nasa early 40s lang eh. Mambobola, mag-drive ka na nga lang dyan. Naku ma'am, kung wala lang akong asawa, ako na ang manliligaw sa inyo. Natigilan ako sa biro niyang yon at pilit na natawa na lang. Pero sa totoo lang, kumabog ang dibdib ko at hindi ko mapigilang isipin na sana nga ay wala na lang, baka may pag-asa pa kami. Napailing ako sa naisip. Maling-mali yun, Miss Hart. At bakit mo naman nasasabi yan? Tanong ko sa kanya. Dahil sa bawat araw na magkasama tayo, hindi ko rin po maiwasang hindi mapatitig sa inyo. Totoong maganda kayo at nakakabilib dahil sa kabaitan kaya hindi ko rin maiwasan na hindi humanga sa'yo. Pagtatapat nito, dahilan para tuluyan akong matigilan at mapamaang sa kanya. Pagdating namin sa bahay ay napansin ko na napakatahimik. Naalala kong saktong day off nga pala ni Lenny kaya kaming dalawa lang ang naiwan. Anong gusto mo? Kumain ka muna kaya bago ka umuwi? Sabi ko sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Sabi nito na dahan-dahang lumapit sa akin. Ma'am Veron, gusto kita. At ramdam kong ganun ka rin sa akin. Tama ba ako? Diretsyong tanong niya. Pero paano, Derek? May asawa at anak ka. Naguguluhan kong tanong at panayang atras. Miss Hart, hanggang kaya ko ay pinipigilan ko talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Sinubukan kong pigilan pero mahirap. Dahil araw-araw at buong maghapon tayong magkasama.
Paano ako makakapagpigil kung ikaw lagi ang nakikita ko? Bakas ang kakaibang emosyon sa mga matang tanong niya. Hinuli niya ang baba ko at iniharap ako sa kanya. Kitang-kita ko, Miss Hart, ang gwapo nitong mukha na seryosong nakatitig sa akin. Dahan-dahan niya akong hinalikan sa labi. Ingat na baka ako ay masaktan. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at kusa na akong bumigay. Maraming taon na ang nakalipas simula nang maramdaman at maranasan ko yon. At sa ikalawang pagkakataon, naramdaman ko ulit ang mahalikan ng taong gusto ko. Natigilan kaming dalawa matapos ang nangyari. Pareho kaming walang imik at ako ang unang umiwas ng tingin at napaupo sa sofa. Derek, mali ang ginagawa natin. Mahina akong sabi. Yumuko siya at napabuntong hininga. Alam ko po, ma'am, pero hindi ko na rin maitanggi ang nararamdaman ko. At sa sofa ng aking sala, naibigay ko ang aking sarili sa aking boy, Miss Hart. Mula noon, naging lihim ang namagitan sa amin. Walang ibang nakakaalam at kapag magkasama kami, ay binibigyan ko ng boundary ang pagitan namin. At habang tumatagal, lalo akong kinakain ng konsensya sa aking nagawa. Tuwing nakikita kong ka-video call niya ang asawa at anak niya, naiisip kong may isang babae sa kabilang linya na nagtitiwala pa rin sa asawa niya. Tuwing nagbibigay ako ng bonus para sa gatas at pangangailangan ng bata, lalo kong nararamdamang mali ang lahat. Isang gabi, tinawag ko siya sa opisina ng bahay. Derek, kailangan na nating tapusin to. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Alam nating pareho na hindi na ito tama. Tama na ang mga nangyari sa atin. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Pero ma'am, natitigilang sabi niya. Umiling ako at napapikit ng mariin. Hindi sapat ang pagmamahal kung may masasaktan namang ibang tao. Mas kailangan ka ng asawa at anak mo kaysa sa akin. Napayuko siya. Pasensya na po, ma'am. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan. Pareho tayong nagkamali. Kaya tama lang na dito na ito tapusin. Ilang sandali kaming natahimik. Kung maaari, gusto kong manatili ka pa rin dito sa trabaho mo. Pero hanggang doon na lang tayo. Wala nang ibang dapat pang mangyari. Tumango siya. Makakaasa po kayo, ma'am. Mula noon ay pinili naming maging profesional na lang sa isa't isa. Aaminin kong hindi naging madali, Miss Hart. Pero unti-unti rin naming natanggap na may mga damdaming hindi dapat sinusunod. Makalipas ang ilang buwan, napansin kong maayos na rin ang relasyon nila ng asawa niya. Madalas ay magandang balita na tungkol sa pamilya niya ang ikinukwento niya sa akin. Doon ko napagtanto na tama ang naging desisyon ko, Miss Hart. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, iyon ay ang katotohanang hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. Minsan, ang tama po nating gawin ay ang umatras para hindi makasakit ng ibang tao, lalong-lalo na kung kapwa natin babae. Para sa akin, may isang aral akong hindi makakalimutan na ang tunay na pagmamahal ay marunong magpigil at marunong ring bumitaw kapag alam nitong may inosenteng taong masasaktan. Sana po sa inyong mga nakikinig sa kwento ko ay may natutunan sana kayong aral. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Nagbabahagi, Veronica.